hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Tinulak ako ng asawa ng isang politiko sa gitna ng isang exclusive party, sa harap ng lahat. Ang pakiramdam ko, para akong tinapon sa basurahan. Pero ang hindi niya alam, ang kahihiyang ginawa niya sa akin, ay ang magiging simula ng pagbagsak nila, dahil ang taong tumulong sa akin, ay ang taong pinakapinapangarap niyang makilala ang mismong presidente. At ang pinakanakakagulat sa lahat, siya ang ninong ko. Bago mangyari ang gabing iyon, ang buhay ko ay parang isang maaliwalas na umaga. Araw-araw, sinasalubong ako ng sikat ng araw na nagpapahiwatig ng magandang simula. Simple lang ang buhay ko, pero masaya at puno ng pag-asa. Ako si Marga, isang project manager sa isang advertising firm. Hindi ako nagmula sa mayamang pamilya pero nagpursigi ako sa pag-aaral at sa trabaho. Nag-aral ako sa isang public university at nakapagtapos ako ng may honors. Bilang isang babae, madalas kong naririnig na maganda ka sana at sinusundan iyon ng sayang lang kung hindi ka gagamit ng kagandahan mo. Pero hindi ganoon ang pagpapalaki sa akin ng nanay ko. Sabi niya, ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng puso at utak. Kaya naman, sa bawat proyektong hinahawakan ko, nagbibigay ako ng 100%, hindi dahil sa gusto kong mapansin ang aking pisikal na anyo, kundi dahil sa gusto kong patunayan ang aking sarili at ang aking kakayahan. Sa loob ng ilang taon, umangat ako sa aking trabaho. Naging isa ako sa mga pinakamahusay na project manager sa aming kumpanya. Ang mga kliyente ay gustong-gusto ang aking mga ideya at ang aking dedikasyon. Ang buhay ko ay nasa tamang direksyon na, hanggang sa dumating ang isang imbitasyon na magpapabago sa lahat. Isang araw, ipinatawag ako ng aking CEO at ibinigay sa akin ang isang napakagandang imbitasyon. Ito ay para sa isang social gathering na hino-host ng Pamilya Reyes, isang kilalang pamilya ng politiko. Ang sabi niya, ito ang pinakamalaking pagkakataon para sa akin at sa kumpanya. May malaking proyekto raw na pinag-uusapan sa gabing iyon, at ang kumpanya na makukuha nito ay siguradong magiging number 1 sa industriya. Kaya naman, pinaghandaan ko talaga ang gabing iyon. Bumili ako ng isang simpleng emerald green dress na sumisimbolo sa pag-asa. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng simpleng makeup. Gusto kong magmukhang professional at presentable, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kumpanya ko. Nagsimula ang lahat nang pumasok ako sa venue. Nagulat ako sa ganda ng lugar. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak at dekorasyon na parang nasa isang palasyo ka. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit at alahas. Agad akong sinalubong ng aking boss at ipinakilala sa mga importante. Doon ko rin nakilala si Congressman Miguel Reyes. Napakabait niya at palangiti. Nakinig siya ng maigi sa mga sinabi ko tungkol sa aking mga ideya at sa aming kumpanya. Marga, napakagaling mo, ang sabi niya. Hindi ako nagkakamali sa pagpili sa inyo. Tiyak na malayo ang mararating mo. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang isang malamig na presensya sa likod namin. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng nakatayo at nakatingin sa amin. Agad kong nakilala si Mrs. Veronica Reyes, ang asawa ni Congressman Miguel. Nagulat ako dahil ang ganda-ganda niya, pero may kakaiba sa kanyang tingin. Para bang may matatalim na salitang gusto niyang sabihin. Oh, nandyan ka na pala, Hon, ang sabi niya sa asawa niya. Pero ang tingin niya ay sa akin pa rin. Marga, siya si Veronica, ang asawa ko, sabi ni Congressman Miguel. Hi, Mrs. Reyes, ang sabi ko at minisyan siya. Hindi niya sinagot ang aking pagbati. Sa halip, tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa at tumawa ng sarkastiko. Kaya pala, ang sabi niya. Masyado kang pinagmamalaki ng asawa ko. Hindi ko alam na may bago pala siyang friend na bata at maganda. Huwag ka lang masyadong papansin, Marga. Baka masira ang party. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ganoon siya magsalita. Gusto kong sumagot pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko ng gulo. Lalo na sa ganitong klase ng event, nagpaalam ako sa kanila at naghanap ng ibang taong kakausapin. Pero hindi ako makatakas sa kanya. Sa bawat grupo ng tao na nilalapitan ko, bigla siyang susulpot. Ginagawa niya ang lahat para sirain ang imahe ko. Narinig ko siyang nag-uusap sa isang grupo ng mga kababaihan na sinasabi raw na kaya ako nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya ay dahil may something daw kami ng boss ko.
Sabi ng asawa ko, ang babaeng yan parang matamis na candy. Gustong tikman ng lahat, pero wala namang sustansya, ang sabi niya habang nakaturo sa direksyon ko. Ang mga kababaihan ay nagtinginan sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang dami kong pinaghirapan para marating ang posisyon ko, tapos sa isang iglap lang, sisirain niya ang lahat. Hindi lang iyon. Sa tuwing may kausap ako, lalapit siya at magsasabi ng mga bagay na parang kinikilala niya ako, pero ang totoo, pinapahiya niya ako. Marga, naalala ko ang isang kaibigan ko na katulad mo, sabi niya sa harap ng isang sikat na businessman. Ang ganda niya, pero ang ugali niya, parang basura. Ginagamit niya lang ang kagandahan niya para umangat sa buhay. Naramdaman ko ang init ng aking pisngi. Ang mga mata ko ay nag-iinit, pero pinigilan ko ang sarili kong umiyak. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi ko magawa. Natatakot ako. Natatakot ako sa kanya at sa kapangyarihan nila. At sa bawat sandali na pinapahiya niya ako, mas lalo siyang nagiging malakas, at mas lalo akong nagiging mahina. Ang gabi ay nagiging isang bangungot. Hindi na ako makapagsalita sa mga tao. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay parang pinagbabawalan na. Parang may isang anino na sumusunod sa akin at sinisira ang bawat pagkakataong mayroon ako. Naramdaman ko ang pait sa aking bibig. Ang pangarap ko, unti-unting naglalaho. Ang lahat ng pinaghirapan ko, unti-unting nawawala. At ang lahat ng iyon ay dahil sa inggit at galit ng isang babaeng hindi ko naman kilala. May isang huling pagkakataon akong makuha ang tiwala ng mga investors. Nasa isang sulok sila at nag-uusap. Nilapitan ko sila at sinimulan kong ipaliwanag ang aming proposal. Nararamdaman ko na napapaniwala ko sila, na nagiging interesado sila sa aming proyekto. Pero hindi pa ako tapos magsalita, biglang sumulpot si Veronica. Hindi niyo ba alam? Ang batang yan ay may balakid na masama, sabi niya sa mga investors. Masyado siyang bata at walang karanasan. Ang mga ideya niya ay parang hangin lang. Ang mga investors ay tumahimik. Ang mga tingin nila ay nag-aalinlangan. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Gusto kong umiyak. Gusto kong umuwi. Gusto kong magtago sa isang sulok at huwag nang makita ng kahit sino. Hindi ko na kinaya. Umiiyak ako at nag-alis ako. Tumakbo ako palayo sa kanya. Tumakbo ako palayo sa mga taong nagtatawanan sa akin. Tumakbo ako papunta sa isang sulok ng party, sa bandang labas na walang masyadong tao. Habang umiiyak ako, kumuha ako ng isang baso ng alak. Gusto kong kalimutan ang nangyayari. Gusto kong mawala ang sakit na nararamdaman ko. Pero habang hawak ko ang baso, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko si Veronica. Mabuti at nandito ka, ang sabi niya. Hindi ka bagay sa party na ito. Sa tingin mo ba, sa ganda lang, makukuha mo na ang lahat? Mali ka. Nagulat ako sa sinabi niya. Ang kanyang mata ay puno ng galit. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyo na naghihintay na kainin ang kaluluwa ko. Sa sobrang gulat ko, hindi ako nakagalaw. Bigla niya akong tinulak ng malakas. Nagulat ako at hindi nakahanda, kaya tumilapon ang hawak kong baso. Natapon ang alak sa aking damit. Parang tumigil ang oras. Lahat ng mata sa party ay nakatingin sa akin. Narinig ko ang kanyang tawa at ang tawanan ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga mata ay parang nanalo sa isang malaking laban. Oops! Pasensya na, hindi ko sinasadya, ang sabi niya habang nakatawa at may mapaglarong ngiti. Mukhang mas bagay sa iyo ang maging waiter. Napakasakit ng pangyayaring iyon. Hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kahihiyan na dinanas ko sa harap ng lahat. Lalo na sa mga taong mahalaga sa akin at sa aking trabaho. Nanginginig ako sa galit at takot. Gusto kong sumagot pero wala akong mahanap na salita. Gusto kong tumakas pero hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, nakakulong ako sa isang masamang panaginip. Habang nakatayo ako at umiiyak, biglang may lumapit sa akin. Marga anak, anong nangyari? Sabi ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko ang isang matandang lalaki na nakangiti sa akin. Napakalapit niya at parang kilalang-kilala niya ako. Tito Roddy. Tanong ko. Ako to, anak. Bakit ka umiiyak? Sino ang gumawa niyan sa iyo?
Tanong niya. Napaiyak ako. Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong niya. Nagulat ako dahil ang taong nasa harap ko ay si Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ko alam kung bakit siya narito sa party, at lalong hindi ko alam kung bakit niya ako kilala. Huwag kang mag-alala, anak. Aalis na tayo. Halika, sabi niya. Tinulungan niya akong tumayo at hinila ako palayo sa karamihan. Lumabas kami sa garden at doon, ibinulong niya sa akin ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Hindi mo siguro ako naaalala, Marga, pero ako ang ninong mo. Ninong Roddy mo. Nandoon ako sa binyag mo sa probinsya, bago ako naging mayor ng Davao, sabi niya. Napahinto ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang taong nasa harapan ko ay hindi lang basta isang matandang lalaki. Siya ang presidente ng Pilipinas. At siya ang ninong ko. Ang pinakakapangyarihang tao sa bansa. Pero bakit hindi ninyo sinasabi sa akin? Tanong ko. Ang nanay mo ang nagbili na huwag sabihin sa iyo. Ayaw niyang isipin mo na gamitin mo ang pangalan ko para umangat. Gusto niya na maging matagumpay ka sa sarili mong paraan. At nakikita ko na ginagawa mo iyon, sabi niya. Naiyak ako lalo. Naintindihan ko ang sinabi ng nanay ko. At naintindihan ko ang sinasabi ng ninong ko. Bumalik kami sa loob ng party, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Nakahawak sa akin ang presidente. Habang naglalakad kami, nakita ko si Mrs. Veronica Reyes at ang kanyang asawa. Nakangiti siya habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao, na parang wala siyang ginawang masama. Pero nang makita niya ako nakasama ang presidente, bigla siyang namutla. Ang ngiti niya ay nawala. Ang kanyang asawa ay nagulat din at natigilan. Presidente. Isang karangalan na nandito kayo, sabi ni Congressman Miguel Reyes, habang nakatayo at nagbow sa harap ng presidente. Miguel, kumusta na? Tanong ng presidente. Narinig ko ang nangyari sa party. Hindi maganda ang nangyari sa aking inaana. Nagulat ang lahat. Lalo na si Veronica. Tumingin siya sa akin at sa presidente na parang hindi siya makapaniwala. Inaanak? Tanong ni Veronica. Sino po ba siya? Siya si Marga, ang ninang ko at kaibigan ko, sabi ng presidente. Pero higit sa lahat, siya ang inaanak ko sa binyag. Hindi ko inakala na mangyayari ang ganitong insidente sa isang party na hino-host ninyo. Sa pagkakataong ito, si Veronica na ang nahihiya. Namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Gusto niyang magsalita, pero wala siyang masabi. Tumahimik siya at yumuko. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali ng asawa mo, Miguel. Sa tingin ko, kailangan mo siyang kausapin, sabi ng presidente. Hindi ko kinukonsinti ang mga ganyang klase ng tao. Ang lahat ay nakatingin sa kanila. Ang mga tingin ng mga tao ay puno ng pagkamangha at pag-aalinlangan. Hindi ko na kailangan pang magsalita. Ang bawat salita ng presidente ay parang kutsilyo na humihiwa sa danga ni Veronica. Tiningnan ko siya sa mata at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang umiiyak. Siya na. Matapos ang pangyayaring iyon, nabalita sa buong bansa ang nangyari. Ang mga balita ay tungkol sa isang politiko na ang asawa ay nagpapahiya sa isang inaanak ng presidente. Dahil dito, napilitan si Congressman Miguel na mag-resign sa kanyang posisyon. Ang kanilang pamilya ay nawalan ng impluwensya sa lipunan. Nawala ang kanilang karangalan at respeto. Nagtago si Veronica sa publiko at narinig ko na sila ay nagkahiwalay din. Sa kabilang banda, naging maayos ang buhay ko. Ang presidente ay nagpadala sa akin ng tulong upang makabangon ako. Binigyan niya ako ng isang scholarship program para makapag-aral sa ibang bansa at mag-aral palalo. Naging mas maganda ang karir ko. At naging matagumpay ako sa buhay. Ang karanasan na iyon ang nagturo sa akin na ang buhay ay puno ng pagsubok. Kung minsan, darating ang mga taong magpapahirak sa iyo, pero hindi mo dapat hayaan na sirain kanila. Sa huli, ang kabaitan at pagpapakumbaba ang magdadala sa iyo sa tagumpay. At ang mga taong gumagawa ng masama, sila rin ang magiging biktima ng kanilang sariling ganti. Ang aral na ito ang hindi ko kailanman malilimutan.